Ayun mga kaboss mo bayan, welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboss mga babayan, ito magandang balita po ito. Magre-react po tayo mga kaboses mga babayan kasi po may mga media po. May mga anchor, journalist. Ang nadawit po mga kaboss mga babayan dito po sa bigayan ng pera. Ano po? Bigayan ng pera, blood control at kung ano-ano pa mga kaboss mga babayan. At kung media na po ang binayaran mga kaboss mga babayan, naku po, napakalaking banta po yan kasi po, di ba? Itong mga media, yung mainstream, sila po yung atin pong mga kaboss mga babayan na inaasahan na magsisiwalat po ng katotohanan. Di ba? Bakit ngayon mga kaboss mga babayan ay mababayaran na pera? Sayang po eh. Sayang po yung profesyon. But ito po ay allegedly pa lang naman po. Aligasyon pa lang po ito ha. Basahin po natin itong report mula po sa Batas PH. Ramon Tulfo, Arnold Clavio, si Igan mga kaboses mga kababayan. Ano po? Si Igan po at saka ito pong si Arnold Clavio. Si Igan po na Arnold Clavio at ito pong Simon Tulfo. Sinabi po rito, nakatanggap din ng paper bag. Paper bag po. Paper bag. Mga kaboses, mga kababayan. Grabe. Gano'ng kakalaki, mga kaboses, itong paper bag. Yung iba maleta, itong mga media, paper bag lang, mga kaboses, mga kababayan. Parang konti naman. Kung totoo po ito ha. A former bodyguard of ex-representative Zaldico who claimed to be among 18 individuals who previously served under him, alleged that several media personalities were recipients of suitcases or packages containing cash. Naku po. Napakalaking hamon po ito ni broadcast journalist Arnold Clavio. Naku, napakatagal na nila sa industriya. Lalo na po itong si Ramon Tulfo, mga kaboses, mga babaeng. Pero itong si Ramon Tulfo kasi, mga kaboses, ito puro intriga ito eh. Diyan po mga kaboses, mga babayan, social media. Ano po? Ito po yung mga nababasa ko sa kanyang mga post, at kung ano-ano mga nagpo-podcast nga ito ngayon eh. No? Gagaya rin natin mga kaboses, mga babayan na nasa podcast, ano po? Nasa vlog, mga kaboses. So, ito po mga tao na ito, inaasahan po sana natin, di ba? Na sila po yung magsiwalat. Kung totoo po ito ha, if ever kung totoo man po ito, allegation pa naman po ito, pero kung totoo po ito, nakakawala ng trust sa mainstream, mga kaboses, yung mga veterano pa, yung nababayaran ng pera, mga kaboses, mga babayan. In a sworn statement, he named media personality Ramon Tulfo and broadcast journalist Arnold Clavio as among those who were allegedly handed envelopes or small paper bags during meetings held every Thursday. Ayun, may schedule pa pala ng meeting, mga kaboses, mga babayan. Every Thursday pala yung meeting. Ano po, nito pong mga media, mga kaboses. Diba? So ano po, no? Ito si Ramon Tulfo, yung mga kapatid niya, nasa Senado. Diba? Si Rafi tsaka si Erwin, diba? Mga kaboses, mga kababayan. Si Erwin Tulfo nadawit doon sa pangalan. Pero ito yung maganda kasi ngayon mga kaboses, mga kababayan, ito pong meron silang isang kapatid na tinitira po ngayon yung mga kapatid niya. Si Ben Tulfo, kasi may pangarap din yun eh. Ano po, may pangarap din yun po. Tumakbo yun pagka senador, diba? Ngayon po, yung naratibo niya, kinalampag niya kuno yung kanya pong mga kapatid, mga kaboses, mga babayan. Naku, hindi na tayo mauuto dyan, mga kaboses, di ba? Alam natin, magkapatid sila eh. Magkapatid silang lahat, mga kaboses, mga kababayan. Magkakapatid po sila. Pero ito pong, ito talaga, ano po, kung totoo po ito, nakakapaghinayang po, lalo na po si Arnold Clavio, kilala po, malaking network po ito, parang GMA yata ito eh. Diba? Si Sir Arnold Clavio. Matagal na po sa industriya yan, mga kabos, mga babayan.
Ay po dito, the witness further claimed that the amounts involved could reach an estimated 2 to 3 million pesos per instance. Grabe! Napakalaking pera po yan, mga kaboses, mga babayan. Kung totoo po ito, wala ba kayong mga konsensya? Ha? Pera yan ng taong bayan eh. Grabe kayo. Ha? Kung totoo po ito, mga kaboses, mga babayan. Ha? Kung saan-saan na pala pumunta. Ito pong pera natin. Kaban po natin ang bayan. Mga kaboses, mga babayan. Pinaghirapan po ng mamamayang Pilipino. At ngayon po ang maraming Pilipino po ay naniniwala po sa mainstream at umaasa po sa mainstream media na makikita po dyan sa libreng TV, sa libreng signal, sa radyo, nakikinig po sila mga kabos, mga babayan tungkol po sa mga nangyayari sa ating bayan. Yung delikado kasi na marinig ng taong bayan is yung pag-twist ng information. Napakalakas kasi talaga ng impluensya ng propaganda po nitong radyo at TV, mga kaboses, mga kababayan. Kung matwist po nila yung story, wala na, no? Lalo na isang banggaan na, mga kaboses, mga babayan, ng programa, no? At may tagapakinig. Wala na, agad na maniniwala yung mga tao, mga kaboses, mga babayan. Pero what if paid pala yung commentaries or program na iyon, mga kaboses, mga babayan? Diba? Napakalungkot, mga kabos, mga babayan, ng realidad, no? Ng ating bansa, may mga media na babayaran. Hindi ko sinasabing itong Simon at saka si aligasyon pa lang kasi yan, mga kabos, mga babayan. Pero kung may nababayaran man, ako po, wag naman po sana ninyong sayangin, no? Kaya po yung mga tao ngayon, bagsak na po yung trust doon sa mainstream media, mga kabos, mga babayan. Mas naniniwala na po yung taong bayan dito po sa mga vloggers. Minsan po doon po sa mga doon po sa mga posts sa social media kasi mas malakas mas mabilis na, no? Mas nakakapag-scrutinize ka doon sa social media at nakakapag-research ka, malapad na kasi yung information natin, mga kabos, mga babayan. Unlike po noon, kaya pong i-twist talaga yung story, mga kabos, mga babayan, kasi hawak nila unang-una, 'di ba? Yung oras, hawak po nila yung tawag dito, yun pong oras sa tao ng mga tagapakinig, di ba? Kasi wala pong ibang medium no, ng information, mga kaboses, mga babayan. Pero ito nga lang, no? Ito talaga yung pinaka-concern natin ngayon. Kung ang media na po yung nababayaran, sino pa po na yung magsasalita ng katotohanan dyan, mga kaboses, mga babayan? Diyos ko naman, no? Maawa naman po kayo sa taong bayan. Oo, nangangailangan tayo ng pera. Kasi sa totoo lang, yan lang yan talagang magiging journalist. Hindi talaga yan nakakabigay ng maraming pera no? Hindi talaga malaki ang income diyan. Talagang passion mo yan Passion mo na magsalita ng katotohanan diyan na wala kang kinikilingan, mga kaboses, mga kababayan, di ba po? Yan dapat yung mission ng mga journalist, mga kaboses. Pero bakit, Bakit? Yan talaga yung tanong natin, mga kabos, bababayan. At sana po kung totoo man po ito, panindigan po nitong mga ex-soldiers ito, mga kabos, mga bababayan. At mayroon po sana mga ebidensya na talaga pong magsusuporta diyan po sa kanila pong mga pahayag o testimonya, mga kabos, mga babayan. Well, napaka-importante po ng mga pahayag na yan. Para po mayroon po tayong pagbasihan, mga kabos, mga babayan. Kung tayo po, titingin, mga kabos, mga babayan, o hihingi ng accountability dyan po sa gobyerno. At hindi po dapat baliwalain iyan kasi napaka-alarming po. Lalo na po sa industriya ng media. Sana po hindi po ito tolerate ng iba po mga media personalities at manawagan rin po ng masusing investigasyon regarding po dito. Lalo na po sa mga big companies, mga kabos, mga babayan ng media. Kasi napakakailangan po At huwag po tularan po sana ito sa mga student journalists, mga kabos, mga babayan na nababayaran. Napakadelikado po nito. Nasa atin pong press freedom, mga kaboses, mga kababayan. Napakadelikado po ng sitwasyong ito, mga kaboses, kung ang media na po mismo na siya pong sandata sana, voice of the voiceless, mga kaboses, mga bayan ng ating mamamayan. Sandata po sana na maglabas po at magtuwid po ng katotohanan. Kasi
sa pamamagitan po ng katotohanan mga kaboss, mga babayan, tayo po'y makakalaya sa pagkakaalipin. Yan po talaga. Yun pong pinaka-importante na itatak sa utak po ng ating po mga journalist. At kung totoo man po ito, mahiya naman po kayo. At syempre, kung sakaling hindi naman po, edi sana naman po hindi po ito totoo. Mga kaboss, mga babayan. At kung totoo man, talagang bigyan o dapat may leksyon mga kaboss babayan at masampahan po ng kaso at maimbestigahan po ito na mas malaliman. Kayo po mga kaboss babayan, ano po yung reaction po ninyo, opinion at suggestion regarding po sa napag-usapan po natin ngayong araw sa isyong ito mga kaboss babayan. Please subscribe, like and share at please hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads mga kaboss, mga bayan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panonood. Ako po si Kabosses Wins. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Standpoint with Kabosses Wins.